Let's read Psalm 20 together. Pakinggan ka sana ni Lord pag nasa gitna ka ng gulo. Ingatan ka sana ng Diyos ni Jacob. Mula sa temple, puntahan ka sana niya at tulungan. At mula sa Zion, alalayan ka niya. Yung mga inoffer mo, tanggapin niya sana. At sa sinunog mong alay, matuwa sana siya. Ibigay niya sana kung ano ang nasa puso mo. At gawin niyang successful lahat ng plano mo. At sa iyong panalo, sisigaw kami sa tuwa. Magse-celebrate kami, pupurihin namin ang Diyos. At lahat ng hingin mo, ibigay sana ni Lord. Ngayon alam ko nang nililigtas ni Lord ang haring pinili niya. Mula sa langit niyang banal, sumasagot siya sa prayers ng hari. Lakas ni Lord ang nagpapanalo ng todo sa kanya. May umaasa sa sasakyang pangyera, yung iba sa kabayo nagtitiwala. Pero kami, sa lakas ni Lord na aming Diyos kami umaasa. Sila matutumba at babagsak. Pero kami, babangon at tatayong matatag. O Lord, ipanalo mo ang hari. Sagutin mo ang mga prayers namin. Saan mo nilalagay ang iyong tiwala? Kay Lord ba? O sa mga panlabas at material na bagay? Nawa ay ma-remind tayo ngayon na hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating talino, hindi rin sa mga bagay na nandito sa mundo, hindi yon ang makakapagligtas at hindi rin yon ang makakapagbigay sa atin ng victory at hindi rin yon ang makakatulong sa atin sa ating mga problema. Minsan, iaalaw talaga ni Lord na mawala na tayo ng options. Kasi minsan hindi natin siya inuunang puntahan, hindi natin siya unang pinagtitiwalaan. Kapag may problema, hinahanapan agad natin ng solusyon gamit yung sarili nating mga ideas, mga efforts. Pero nakakalimutan natin minsan na meron pala tayong Lord na makapangyarihan at alam niya kung paano natin maipapanalo yung laban. Put your faith and trust in God at sa kanyang lakas at sa kanyang kapangyarihan, sa kanya tayo umasa.